Isa sa pinakamagandang balitang natanggap ko months ago ay ang muling pagbibigay sa akin ng opportunity to improve my craft as an actress by making another film. What's interesting is that this time around, bagong mukha naman ang makakasama ko. Isa sa pinakamagaling na young actors ngayon na si Gerald Anderson. Natutuwa naman ako dahil maluwag ang pagtanggap ng lahat ng tao sa bagong balitang ito. Because of this, mas tumitindi ang excitement ko sa kahihinatnan ng pelikulang ito. I can't wait to get started. Hello guys! Dito tayo ngayon sa Dapitan, Sampaloc, Manila. Para dito po yung location shoot ng movie po namin, movie project with Gerald Anderson. Catch Me, I'm in Love. Okay. Eksena po kanina, no, napadaan ako, tapos nakita ko yung of course, yung interview ng presidential son played by Gerald Anderson dun sa TV doon kanina. So, yun. Actually kasi, it was a given that there's going to be a Sarah Gerald film. So we had to come up with a concept that would suit them, na parang bagay sa kanila. Isa sa mga considerations namin when we were thinking of a concept and a character para sa kanya, yung something that's different from what she's done before, para rin maging, you know, she's done a lot na rin eh. Maganda yung may bago tayong may papakita na kay Sarah. And not only Sarah, but also kay Gerald. So, in terms of, yun yung isa sa major consideration namin. Lobo. Ang name po ng character ko dito ay si Roan Sanchez from Caloocan. Ayan, isa siyang NGO worker. At nagkaroon sila ng encounter ng presidential son, yun nga si Gerald Anderson. At medyo hindi naging maganda yung encounter namin. Medyo ang first impression ko sa kanya ay mayabang, mahangin, ganyan. Well, anak ko ng presidente, si Sarah, isang social worker. At naging close kami or nagkakilala kami dahil sa isang event, tapos naging close kami sa immersion. That's just tayo ngayon. Ito yun. Doon nag-start yung love story namin. And just the journey is something to watch out for. I'm guessing in this movie, I play Nicole Morales. I'm the daughter of the governor. Kasi 'di ba, si Eric, si Gerald, anak siya ng president. So parang ako yung pinipair up ng parents niya kay Gerald, kay Eric. So yun. So I'm super, yun na talaga yung line ko sa mga politicians. So yun talaga. Cut. 1,
coming from nothing. Yeah, definitely, ako nung sinabi sa akin na like Sarah and Gerald, parang, saan nanggagaling ito? Kasi parang di ba yung, wala pa silang wala pa tayong proven na pinagsamahan nila na may chemistry. But I think it's because they are so into their characters na parang naging yung chemistry lumabas. And I think naturally because they're both bungis-ngis, they look good together. So they look so good together. At the same time, parang meron agad na rapport. There's instant rapport. It was, the chemistry just came out. So parang, kaya ang ganda nung scenes nila together. Hey! It's a wrap! Pack up na po ang shooting namin. Magpapahinga na po ako finally. Para sa ASAP naman bukas. Ayun. Yay! Bye-bye! Maraming araw na rin kaming nag-shoot ng pelikula sa iba't ibang lugar. This time around, pupunta naman kami sa Tanay, a rural place few hours away from Manila. Nako, I am sure this is going to be exciting. Isa pang magagandang eksena namin dito sa Tanay. Kaabang-abang talaga. Nandito kami ngayon sa Tanay Rizal. Dito po ang location namin para sa shooting ng pelikula Catch Me, I'm in Love. Ayan. So basically, yun yung mga ayos na buhok niya rito. Although, sobrang simple lang kasi ang role niya rito is an NGO. Tapos, sobrang simpleng babae lang siya rito. Well, the usual hairstyle niya rito, naka-pony o naka-half or naka-bagsak lang, ganun. Sobrang simple lang. Pero syempre, alam mo naman sa movies, diba? Kailangan ayusin pa rin. Kahit simple. As of today, 3 days na namin ito. So as in, medyo puyat-puyata na. 3 araw ng puyat, gano'n. Call time namin, madaling araw. Back up namin, madaling araw. Sunod-sunod na 3 consecutive days. Pero, masaya. Kasi, yun talagang napakaganda ng pelikula na talagang sulit na sulit pagka pinanood ng mga tao. Masisiyahan sila. At talagang nakakatuwa ang mga bida natin dito na si Gerald Anderson and Sarah Geronimo for the first time na nag-team up sila. Well, maganda rin yung rapport nila. Maraming mga kilig moments, gano'n. Lalo na sa place na ito na remote area talaga. Yun. Sobrang hirap kasi 45 minutes na rough road. Tapos doon pa lang sa highway area, wala nang signal. So it's very hard kasi kapag may kailangan na requirements, may nakalimutan, or we need to coordinate with someone, sobrang walang communication. Like yung may incident na yung line producer namin need to ask something to us. Nagpapunta pa siya ng tao doon para lang i-follow up yung certain requirements. So ganun kahirap yung location.
I'm playing the role of Mang Chris, kung saan nakituloy po sa amin sila Sir Eric, yung pong anak ng presidente. Yun, tapos si Roan, taga rin sa amin. The first time was when he went to the immersion. Which was in Tanay. Yeah, which was in Tanay, and I had him wear a polo shirt and a pair of shorts. That's it. Basically, he was sort of still overdressed for it because he was wearing sneakers that he would usually wear in the city, and he wasn't prepared for it. But that was the most casual that he got during the movie. Running! Action! Kaya mga bata, gagawa tayo ng thank you card para kay President Rodriguez. So, etong eksena na to, ito yung second immersion namin. Pero this time, hindi ko ina-expect na darating si Gerald, yun ngang anak ng presidente, si Eric. So, nagulat ako na darating pala siya, sasamahan niya kami ulit para makita yung mga bata. Ganon, so nagdala sila ng mga school supplies, yung mga blackboard, ganyan, para sa mga bata, para dun sa learning centers. Marami po eh. Pagkasama po sa eksena si Gerald, kasama rin po kami, nandun po kami. Bali ko nandito po sa Tanay, bali pang 7 days na po namin dito. At babalik pa po kami dito para sa ibang sequence po. Shooting in Tanay was harder than we thought. Kalaban namin ang lamig, pagod, at not to mention wala pa kaming contact with the world outside. In spite of this, I believe we are managing well enough. I can see that everyone is determined to do the best that they can possibly do to make this film worth watching. Because of this common goal, everyone is in high spirits. Tumitindi ang bond between the actors, the staff, and the entire crew. Hello! Sorry po kumakain pa ako. Welcome po dito sa Tanay. Ito po ang location po namin para sa movie project with Gerald Anderson. Ano siya? Kumbaga, kasi alam naman namin na mabait siya, pero ngayon ko rin nakita na talagang mabait siya at caring siya sa mga kasama niya, lalo sa pamilya niya. And yun, sobra siya nakakabilib dahil she's, kumbaga, kahit ano na siya, pop princess, she still stays to be, she remains to be humble pa rin. Si Direk May, siya yung klase ng direktor na talagang aalalayan ka, magbibigay siya ng instructions sa'yo kahit na medyo paulit-ulit yung pagbibigay niya ng instructions, pero sa akin ang laking tulong nun. Diba? Yung laging pumapasok sa isip mo kung ano yung character na meron ka at kung saan nanggagaling. Nandun lagi si Direk May. Hindi niya kami pinapabayaan kami mga actors na hindi yung bibigyan lang kami ng isang eksena tapos bahala na kami mga actors kung anong gagawin namin. Hindi siya ganun na director. At saka, ayun, masaya katrabaho, relax lang. Ayun, masaya sa set. Si Direk May, yeah, sobrang cool.
kumbaga hindi lang siya director, kaibigan din siya dito sa set. Kita mo rin yung passion niya. Gusto niya talaga, sobrang ganda ng kalabasan ng movie namin. And she knows what she wants. And yun ang maganda para sa amin ni Sarah kasi ang laki ng tulong niya sa amin. Direct Maid, it's great to work with. She knows what she wants. She knows how to get what she wants from the actors. She's very, very actor-oriented, and it's great that she lets me line up shots. It's teaching me a lot about cinematography as well. Ako si Manang Big P. Ako yung may-ari ng place na pinupuntahan ni Sarah na as Rowan, no? Tapos yung balik niyang dalaw sa amin, kasama na niya ang anak ng presidente, si Gerald Anderson. Ayun na, marami mga kilig moments na dito, na na-shoot dito. Sarah kasi, she's very, perfectionist yan, tsaka she's very professional. So, on the set, talaga she really takes time to understand her character. She asks me kung yung kailangan sa scene, and then she always previews, and then she asks me kung okay na talaga yun, kung okay na to talaga. She's always asking me yung ganon. Pero, alam mo yun, kasundo niya yung mga ibang cast members namin, especially yung pamilya niya, si Je, ganyan. Parang we managed to be makulit on the set. Lumalabas yung the typical Sarah, yung makulit na bungis-ngis at ang babaw, ang palatawa. Yun. Happy birthday! Nakakatuwa talaga ang mga fans ni Gerald. Imagine, they went all the way to tonight to give him a birthday surprise. They brought food for everyone pa. I am sure natuwa si Gerald sa surprise ng mga fans niya, and sana isa sa mga gifts na ibigay ni Lord sa kanya ay ang success ng aming pelikula. Character ko as Roan, relatable niya eh. Sobra ako nakaka-relate. I'm sure lahat, hindi naman lahat, karamihan siguro sa mga kababaihan, nakaedad ko, makaka-relate dito sa sitwasyon ni Roan. Lahat naman tayo may mga insecurities, ganyan. Pero si Roan lang kasi magaling siya mag-handle ng insecurities niya. Kumbaga, ang defense mechanism niya yung pagiging kaya ko to, ganyan, ganun. At saka yung pride. Kasi ma-pride din si Roan eh. So yun yung mga maituturo ng storya kung paano magpapakumbaba din at saka tanggapin tanggapin ng buong buo yung sarili mo. Yung mahalin mo muna yung sarili mo bago ang ibang tao. Hindi ka makakapagmahal talaga ng buong buo kung hindi mo tatanggapin kung ano ka talaga. Kasi lagi ka may fear, lagi ka nag-hold back, gano'n. So, alam lang, te. Siguro yung sacrifices na ginagawa ni Eric para sa pamilya niya.
mahal niya ang pamilya niya. Ano naman siya, on the outside mayabang, defensive, pero in the inside ano siya, mabait na caring din siya sa ibang tao, pero he just misunderstood. Iba kasi well, si Eric ang dami niyang kasamang PSG. Ako naman wala. Yeah, but dog, yung malaking dog, parang PSG na rin yun. Yun, siguro iba kasi yung status ng anak ng presidente sa celebrity. Yes. I am so excited talaga. Tingin ko maganda talaga, ramdam na ramdam ko talaga Halos bawat eksena talagang pinagbubuti. Every single moment talaga. Talagang masusulit yung manonood talaga. Kasi kumbaga kami mismo na gumagawa, nararamdaman namin. Sabi ko, nung makita ko ng dalawa, panalo to sigurado. Few more days to go and we are done with the film. Kakaibang excitement na nararamdaman ko, pero kasabay nito ay matindi ding kaba sa kung ano ang kalalabasan ng bagong tambalang ito. Sana mas tumindi pa ang suporta ninyo sa amin at magustuhan ninyo ang ginagawa naming pelikula para sa inyo. Everything is turning out great so far. Sana magtuloy-tuloy. Till my next entry, love, Sarah.